Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron tayong gagawin ngayon, isang e-bike, electric scooter pala, or electric e-bike. So parehas lang naman yan. Ito yung battery niya, tinanggal ko na, sira yung kanyang battery. Bali, ito yung e-bike oh, yan oh. Yan, ito yung e-bike natin. Yan. Bali, ito yung kanyang compartment na kanyang battery. Yan, tinanggal ko na dito sa kanyang compartment yung ating battery para ma-assemble natin. Yan, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-compute ng battery para ilagay dito at kung paano ilagay. Bali, yung kanyang brand is 9V. Ito. Yan, 9V yung kanyang brand na electric at wireless na rin yung kanyang throttle. Yan, wireless na rin. May receiver ito doon sa kanyang board sa ilalim. So, yan yung kanyang itsura ng ating e-bike. Ito. Yan. So maulan ngayon, mahina yung harvest natin ngayon, no? Nasa 25.6, so nasa 26.2 volts. Mahina yung harvest natin ngayon sa solar natin. Yan, yan, bali nakasolar lang tayo ngayon, bali 6 ampere lang yung kasi kulimlim. Kulimlim, umuulan pa lang ngayon, umuulan yan, no? Yan. So medyo busy kami ngayon, yan. Ito si natin, yan. Mga natin, tropa natin na tumitira dito ng TV din. Yan sa atin. Tropa din natin yan. Ngayon, kahit tagulan, yan o, tagulan o. Busy ngayon. Yan. So marami ngayon nagpapasimbol sa akin ng battery ngayon. Ito, battery para dito. Tapos, ito naman sa dalawang e-bike nandun sa labas. Yan. Ito yung ating shop dito sa Island of Boracay. So sa Boracay tayo naka-assign. Dito yung shop natin. So ngayon mga ka-DIY, tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng battery na ganito. So yung ginamit na battery mga ka-DIY is 18650. Bali, nabuksan ko na ito. At ito naman mga ka-DIY yung kanyang box specification ng kanyang battery is nasa 36 volts. Yan o. At 7650 mAh. Yan, bali 7.6 ampere. Yan. Mamaya ito yung kukunan natin ng base para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-assemble ng mga ganitong battery. Bali, ito yung mga ka-DIY, 36 volts. Yan o yung kanyang specs. Nakita nyo naman, 36 volts. So wala itong output, kaya ayaw umandar yung ating e-bike. Yung electric scooter natin na maliit. So kukunan natin ng voltahe ito. Okay, bali, sukatan muna natin yung ating battery. Sukatan natin yung input at output dito. Ito yung output nya. Pag may mga ganito, black and red na wire, so input yan or output. Pero nga ako yung nagkalas nito, so wala ito isang output ito. Yan ang walang voltahe sa battery. Yan, walang output yung battery. Pero yung input nito is ganito. Dito yung input niyan. Itong dalawa input o charging. At dito naman sa kanyang mismong battery, so dito pala ito yung kumuha ng voltahe papunta sa kanyang BMS o yung kanyang battery management. Pero dito mismo sa may battery niya is wala itong voltahe yung battery, Yan. Ito yung kanyang negative. Kung napapansin nyo, yan ang kanyang main na negative ito. Main na negative. Yan, B negative or main. Main negative. So tester natin dito sa first positive natin. Manggaling sa ating main negative to first positive. So wala tayong voltahe dyan. Ibig sabihin, patay yung ating battery. Tapos dito naman sa portion ng ating sa mga positive side at saka negative side natin sa mga kasamang battery. So dead talaga yung battery o walang voltahe. Kung napapansin nyo, wala tayong reading. Hindi kagaya dito sa isang battery. Yan ay dead na yung lahat kasi tinester ko na isa-isa. Wala talagang voltahe ito. Except dito sa isa. So wala itong output. Walang output pero meron siyang karga sa battery. Kagaya nito, battery. Positive dito. Meron niyang output, ibig sabihin buhay yung battery. Yan, buhay yung battery pero wala siyang output. Ibig sabihin, meron siyang output tapos minsan babagsak. Yan, meron siyang output pero nagda-drop yung voltahe. Yan ang problema niya, nagda-drop tapos sa taas na naman, bababa na naman. Ibig sabihin lang, sinort ko na yung positive at saka negative, pwedeng i-short yan kung malaman natin kung ang BMS ay natutulog lang. So sa design ng BMS na ganito, so meron na siyang active balance at saka meron na siyang discharge sa ating BMS. So with balance na ng ganito. So wala itong output, may output pero nagda-drop. Ibig sabihin may problema yung BMS. Pero kung napapansin nyo, meron itong
voltahe ang bawat battery ito. Buhay yung battery pero sa BMS patay. Patay yung ating BMS. Yan, 3.8 volts meron. Ito isa. Yan, meron din yan. Oh. Meron din yan. Oh. 3.9. Ibig sabihin, buo yung mga battery ito kasi tinest ko na ito. Buo. Kagaya nito, okay yung kanyang battery. Sira yung kanyang BMS. O nagda-drop yung voltage. Ibig sabihin, nagkakaroon ng problema dito. So, palitin ng BMS ito. Unlike dito, na wala talaga siyang voltage o voltahe na lalabas. Yan o. Ibig sabihin, ay sira yung ating battery. So sa palagay ko, good pa naman yung kanyang BMS nito. Yan. Yan, wala tayong voltahe. Ibig sabihin, palitin talaga ng battery yan. Kaya binilhan natin ng bago. Ito yung binili kong bago. Yan, malalaman nyo mamaya kung anong specs ng battery base dun sa kanyang specification na nakasulat sa dito. So compute muna natin kung ilang S at ilang P. So yung unang titingnan nyo is kung ilan yung naka P. P at saka yung S. P is equal to parallel and S is equal to series. So tingnan natin kung ilang S at ilang P. So dito sa design niya mga ka-DIY, kung napapansin nyo, meron tayo ditong yan, ito yung pinaka main. Hanapin nyo muna yung main na negative. Yan o, main negative to. Hanapin nyo muna yan kung saan ang connection ng main negative ito. Dito kayo o natitingin kung ilan ng naka P o parallel. Ito bali tatlong negative dito sa main, bali yan 3. Ibig sabihin 3P o 3 parallel. Sa series naman, so ito yung series niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 sa tagtatlo. Ibig sabihin 3P o 3 parallel by 10S or 10 series para makakuha tayo ng 36 volts. 36 volts. Dito naman sa milliamp hour o tatawag na milliamp hour or milliamp hour, yan, or ampere hour, yan. So dito is 7,650 or pag i-compute natin sa amperahe is 7.6 ampere. So i-compute natin, bali tatlong P yan o tatlong parallel. So kukuha muna ako ng ano, kuha muna tayo ng papel. Okay, bali ganito. Bali 3P o 3 parallel. Sa ang ginamit na battery is 18650 na battery na ginamit natin. So ang specs ng battery is malalaman natin kung ilang capacity ng battery, no. So dito is meron tayong 3P o 3 parallel. Tapos meron tayong 10S o 10 series para makakuha tayo ng 36 volts. Yan, so dito sa specs niya, kukompute natin kung para makuha natin yung battery na gagamitin natin. So gamit tayo ng calculator. So 7,650 milliamp. Yan, divide natin sa 3 yan. Divide natin sa 3. So di-divide ko lang muna. So dito yan is 7,650 mAh o milliamp hour. So i-divide natin yan para makuha natin kung anong battery gagamitin natin na i-replace natin dito sa 3P o 3 parallel, dito sa 3 parallel o 3P. So compute ko lang muna. So yan yung resulta, no, sa 7,650 milliamp hour divide natin sa 3 kasi 3P o 3 parallel. So ito yung resulta, nasa 2,550. Pag dinivide natin kung ilan yung naka-parallel dito, yan, kung ilan yung naka-parallel, so yun din ang i-divide natin dito sa capacity ng ating battery. Okay, so dinivide natin sa 3, so nakakuha tayo ng 2,550. Ibig sabihin 2.5 milliamp hour o 2,550 milliamp hour ang bibili natin na battery. So pwede tayo mag-replace dito ng 3,000 milliamp or mataas pa, pwede din taasan to. So yung binili kong battery is ganito. Yan, bali medyo tinaasan natin ng 2,600 mAh o 2.6 milliamp hour. 2.6 yan. O 2,600 milliamp hour, yan ang i-replace natin dito. So yung replacement na ilalagay ko is 2,000
Yan, 2,600. Yan, 2,600 mAh. Ito. So, 2,600 mAh o milliamp hour. So, kapag tinimes natin yan sa tatlo, 3 din yung gagamitin natin. Yan, ita-times natin sa 3. So, yung resulta niyan, yan, bali tataas na yung ating capacity ng battery. So, yan ang resulta mga ka-DIY kapag tinimes natin yung 2,600 mAh na battery na gagamitin natin. Tapos, ito na yung kalalabasan yan, 7,800 na yung capacity ng ating battery. So, ito ay mababago, yung 7,800. So, nabago konti. Yan, nabago konti. So, okay lang naman yan. At least, pwede natin taasan pa. Pwede natin gawin itong 3,000. So, kapag ginamitan natin ng 3,000 mAh, magiging 9,000 ito. So, mas makunat yung ating e-bike kapag tinaasan natin ng battery. So, i-replace natin dito. Tatanggalin ko lang muna. Ito yung nakaparallel. So, yan. Tatanggalin natin to at saka i-replace natin yan. Papalitan natin. Okay, so ito yung pamalit natin, no? Ito na. Yan. So, kapon, sinarge ko yung aking, spot welder para sa mga battery. Medyo nagkaroon ng problema ito. So, baka gawin ko na lang. Hinangin ko na lang. Kasi medyo mahina yung, mahina na yung kanyang spot. So, meron tayong spot dyan. Matagal natin na hindi nagamit. So, gagawin ko na lang is hinangin na lang natin to. Yan, medyo mahina kasi yung spot. Nagkaroon na ng problema yung kanyang pag-spot. So, gagamitin natin dito is pang solder lang, yung panghinang na lang mismo ng mga tingga. So, yun na lang gagamitin natin. So, yan. So, babaklasin ko lang muna to. Tatanggalin ko to. Tapos, kung magbaklaskin to, is tandaan nyo talaga. Yan. Bali, yung pagtanggal ito is pag ganito. Unahin nyo yung negative sa paglagay pala. Sa pagbaklas, walang problema. Yung pagbalik is unahin nyo yung main negative para doon kayo mag-start. Yan. Ito yung start nya dito. Yan. Kita nyo man 3P. Tatlong negative, dito naman paglusot sa kabila, tatlong positive. Magsisiris siya sa tatlong negative. Yan, out na naman siya sa positive. So, series type. So, yun lang mga ka-DIY, kung ilan yung naka-parallel, yun din yung kukunan nyo ng base para makakuha kayo kung anong battery i-replace nyo. Baka mag-replace kayo ng 1,000 mAh, baka madali lang naman malubat. Pero pwede naman. Pero mas magandang kung may budget is taasan natin yung capacity ng ating battery. So ayan, bali meron tayo nakalimutan kanina mga ka-DIY, no? So ito pala, yung ganito pala na battery natin is may specs ito, kung ano yung specs. So makikita nyo kung babasahin nyo ito, or mismo sa pinagbilan nyo meron itong specs kung ano yung specs nya. So kung ano yung fully charge nya, yung nominal nya, at yung pinakalobat. Minsan kasi hindi nagbibigay si seller na specification sa battery. So scan nyo lang ito, scan nyo lang yung QR code. So malalaman nyo kung kailan siya ginawa at ano yung specification nito at ilang milliamp. Makikita nyo sa Google yan kapag hinanap nyo yung QR code, or mismo sa manufacturer kapag binili nyo ganito, dapat meron kayong specification. Meron kayong mabasa kung anong klaseng battery siya, kung ilang voltage yan. Kagaya nito 3.6, yung iba nito 3.7. So ito mga ka-DIY, so ganito yung pinaka ng i18650. So ito yung L natin o low bat, at yung N naman is nominal, at yung F naman is fully charged. So dahil sa binasa natin yung specification nito, so ang binigay na specification ng battery is 2.5 volts lang sa low bat nya, sa pinaka low bat 2.5 volts. I-times natin sa 10 dahil 10 series yan. Ita-times natin sa 10. So, nakakuha tayo ng 25 volts. Ito yung pinaka-low-bat natin. Yan, pinaka-low-bat natin yan. Sa nominal naman, o pinaka-steady na voltahe na dapat natin makita. So, yung pinaka-normal niya na voltahe, no? So, 3.7 nilagay ko na lang sa 3.7. Actually, mga ka-DIY is 3.6 dito. So, kalimitan naman ito is 3.7. Kaya nilagay ko na lang dito ang 3.7 volts. So, times natin kung ilang series. Times 10, nakakuha tayo ng 37 volts. So, ito yung nominal nya. Yung 37 na makikita natin sa pinaka-specs nya dito. Yan.
'Di ba dito yan, oh. 36 volts. So kahit mag 37 wala problema. Yan, 36 volts. So dito sa ano natin, nilagay natin dito is 3.7. Kaya nakakuha tayo ng 37 volts. So pag sundin natin 'yon, sundin natin 'to. So malamang makakuha tayo ng nasa 36 volts. So dito tayo mga kadeway sa fully charge niya. Kung susundin natin yung fully charge talaga ng battery, so 4.2 yung pinaka-maximum niyan. So papalo tayo ng 42 volts kapag ginamitan natin ng 10 series. So wala nang problema yan, kayang-kaya ng ating regulator yan na i-regulate yung ganitong klaseng voltahe na mas mataas dito sa kinakailangan natin na 36 volts. So kaya yan ng ganitong voltahe 42 kapag ma-full charge siya. Nominal naman to at pinaka-lobat naman to. So nominal, lobat. So yun lang mga kadeway ang i-share natin sa inyo. So ngayon is baklasin na natin to. Okay, so kailangan nyo talaga na kumuha ng specs ayon sa mga battery. Yan. Base sa mga manufacturer, so kailangan nyo kunin ang specs nito bago kayo magbuo or bago nyo i-order or bago nyo gawin. Okay, tara. So ayan, balik tayo, no, kasi gabi na tayo na nakabalik kasi lumabas pa tayo kanina. So ayan, matatapos ko lang baklasin, no. Bale, gamit tayo nito ng ng panghinang para sa pagbaklas naman. Ito yung ginamit ko, flat screwdriver lang para pang socket dito. Diyan. Sinungkit na lang natin yan para matanggal yung ating mga diyan, sabit sa ating tabbing wire. So tinanggal natin yung tabbing wire gamit yung ating flat screw. Ito, tanggalin na lang natin itong wiring. Yan. Yan. Kasi itong isa natin, ito medyo mahina ang mag-spot kasi matagal na hindi nagamit. So one time ko lang ata ito nagamit. Ngayon medyo mahina na yung kanyang kahit full charge. So hinangin na lang natin yung battery, hindi gano'n siya makahinang. Medyo nagkaroon ng problema yung aking spot welder para sa mga battery. Ayan, so gagawin na lang natin yung na lang, hinangin ko na lang dito sa itaas ng battery mismo. Yun na lang gagawin ko lang dito. Ayan. So hinangin na lang natin para yan. Okay, so yun, natanggalan natin. Tapos tanggalin natin yung wiring nito. Sa ating BMS, tatanggalin natin to. Yun. Tapos yung isa tanggalin na lang natin. Ito. Yun. Tapos tandaan lang natin kung saan yung negative at saka yung ating positive. Bale, ito yung pinaka main natin na negative, oh. Ito yung main natin, yung tatlo. Main sa negative. Yan, tapos ito yung main sa ating positive, ito. Tatlong to, positive to. Yan yung main. Yan, negative. Then, first positive. Kukonect dito. Second positive, kukonect dito. Third positive, kukonect dito. Fourth positive, kukonect dito. Fifth positive, kukonect dito. Sixth positive, kukonect dito. 7 positive, kukonect dito. 7, kukonect dito. 8 positive, kukonect dito. 8 9 pala, 10. So 10 positive o 10 series. Tanggal tayo ng wiring.
Yan. So, hinangin na lang natin yung battery. Kapag ganito, battery ay hinangin na lang natin. Yan. Maganda sana nito is spot welder, pero okay din naman yung panghinang. Basta mas maganda lang yung pagkakagawa ng panghinang, okay din naman. Pagka soldering iron lang yung gagamitin, wala din problema dyan. At least kung maayos din naman yung pagkakagawa, okay lang yan. Yan. Yun. Ito naman para sa temperature at ito. Temperature ng battery. Yan. Yan lang muna yan. Palit tayo ng bala kasi medyo maliit yung isa. Yan. Nakalak pala ng screw kaya ayaw matanggal. Yan. Na, tanggalan natin lahat. Ayos. Wala, tapon na natin to. Hindi na ito pakinabangan. Tapon na natin to. So, ayan mga ka-DIY, bali nalagay na natin yung ating battery dito. Ayan. Ayan, nalagay na natin. Tapos, ibalik na natin yung original niyang tabing wire ito. Ayan, i-flat lang natin ng martilyo. Pwede naman gamamit ng wire or kahit yung bagong ganito. So, ito naman isayang naman itapon. So, ilagay na natin dito. I-flat na lang natin. Tapos, hinangin natin to. Ganito. Ganun pa rin sa original, tapos ito gagamitin natin pang hinang dito sa battery. Yan, tapos kuha tayo ng flux ganito. So flux na lang gagamitin natin. Yan. Bali madilim na kasi yung ating paligid kaya medyo hindi clear yung video natin, pero okay lang yan. Yan, testing lang muna to. May flux, tapos yung ating tingga. Yan, so yan is pwede na yan. Yan, kayang-kaya yan kayang-kaya yan tunawin ng ating T12. Yan, ganun lang. Tapos alapat tayo ng flux uli dito. Oh. So ganun lang ang paglagay. Yan. Yan, okay. So ganun lang padikit. So lahat yan is lalagyan natin dito hanggang matapos mamaya. Ayun. Yung ginamit kong tingga, Ichikawa. Okay. So ito ipa-flat natin yung iba nito. Ipa-flat natin yung mga na-disalign. So yun lang. So ayan mga ka-DIY, bali tapos na natin siyang i-assemble. So yan tapos na natin. So hininang na natin to. Yan, bali hininang na natin. So yung original battery, kasi yung aking yung aking spot welder is hindi na gaanong malakas ito. Meron naman akong spot welder, kaso nga lang sa tagalan na stock, so hindi na gaanong malakas. Actually nag-spark pa naman, kaso lang mahina. Testing natin. Yan nag-spark pa. Pero problema, hindi na gaanong malakas. Yan Yan. So, hininang ko na lang. So, okay din naman kapag hininang. Basta wag niyo lang masyadong tagalan talaga yung paghihinang para hindi masira yung battery natin. Tapos ito naman yung ating mga battery na tinanggal kahapon. Yan Ito na yun.
So sa computation natin is nasa 2,550. So ito na nga, tama yung computation natin sa ano. Tama yung binigay na impormasyon ng ating lumang battery. So nung kinompute natin is nasa 2,550 milliamp hour. So or mAh. So tama naman yung na ano natin na compute kahapon. Yan. Ito yung mga original. Palitan natin ng ito na yung original na replacement natin. Bale yan. Bale 36 volts. Tester natin dito. Bukan natin tester. Ayan, nasa 36.2 volts. Meron tayong nakuha ang 36.2. So i-charge muna natin to. So sa aakit pang voltahe nito ng 36 volts yan, 36 volts. So kasi yung setup natin is nasa 36 lang. Yan. Okay. So good siya ngayon. Lagyan natin ng BMS at saka yung mga wirings na kapon at pinagtatanggal natin. So ilalagay na lang natin yan. Bale ito, yung mga wirings, yan. Lagay natin dito. Ito yung main negative natin. At ito naman yung ating positive dito. Yan, tapos yung kanyang wiring para sa active balancer, ito naman yan. Ay, yung wiring pa natin para sa BMS, yan. So, ibabalik na lang natin yan. So, yun na lang ang gagawin natin ngayon. Kasi nasimbolan natin lahat. Ito na lang yung kulang at saka yung cover. So, yun. So, ilagay na lang natin, hinangin na lang natin dito. Isa-isa. Ayos. So, ikabit muna natin yung ating wirings dito. Yan sa negative side. Kasi ito yung pinaka-main natin. Ito main negative natin. Kabit na muna natin yan. Kung ano yung pagtanggal, ganun din yung pagbalik natin. Yan, basta mga battery. So, huwag kayong magtanggal lang hindi nyo kinakabisado muna or hindi nyo bibidyoan. So, bidyoan nyo talaga. Kapag ka magkalas kayo ng mga battery para wala kayong makalimutan at wala kayong mamiss. So, medyo masama ang panahon ngayon kasi bagyo. So, medyo madilim yung ating paligid. Okay lang yan, at least kahit paano meron tayong isi-share sa inyo, no? Yan. Tapos dito sa main negative. Tapos yung main positive natin dito. Okay. Tapos dito naman sa kabila. So wag na kagad natin tong ilagay mismo sa ano. Mamaya na pagkatapos natin i-wiring, saka natin ikabit yung wire. Ito lang muna. Yan. Okay. Okay, tapos natin ilagay lahat. So, meron dito medyo angat pa. Dito. Yan. Medyo nakaangat pa yung wiring. Tapos ito naman. Solid na natin. Okay. Pagkatapos is ilagay na lang natin itong connection natin dito. Yun. Saka ito pa. Isa. Okay. Yun. So okay lang naman to. Hinang lang yung ginamit natin. Walang problema dyan. Yun. Check natin dito sa tester natin kung may output. So dapat meron siyang output. Yan, so mababa pa yung output niya. Bali mababa yung output nito. Okay, tingnan natin kasi mababa. Okay. So tinignan natin kanina itong kanyang output is walang output siya, hindi siya nagbibigay ng output yung ating BMS. So natulog yan. Natulog yung BMS. So kailangan i-shock yan ng charging. So ito balay tinanggal natin yung kanyang charging, yan o.
Tapos ilalagay natin yung pinaka-charger niya. Ito yung charger niya. Yan. Naka-green. Tapos i-charge natin dito. Pagka chinarge natin yan, magkakaroon niya ng output kasi ano yan, umaga tulog yung BMS. Yun, bali nag-charge na yung ating charger. So, ganyan is magigising na yung niyan, BMS. Kung napapansin nyo, meron na yung output. Yan, magkakaroon na yan ng output. Kumbaga tulog yung BMS. So, ganun talaga minsan. Walang output yung BMS hanggang hindi na-charge. Tapos kapag tinanggal natin to, kailangan naka-intact pa rin yung dyan, yung voltahe natin. Pag tinanggal yung charging, yan, bali, yan, tanggal mo natin yung charging. Tinanggal natin yung charging niya, so nag-steady na yung voltahe, hindi na siya namatay. Pero kapag tinanggal natin at saka nawala yung voltahe, ibig sabihin, nagsi-shut down yung ating BMS. So, okay pa yung BMS niya, walang problema. Pwede natin ito install doon sa e-bike. Pwede natin itong i-install dun sa ating e-bike o sa electric scooter natin. Yan. Ayos. So, install natin dun. Pwede na to. Dito, temporary lang muna, no? Try lang muna natin. Dito. Dito sa labas lang. Okay na yan. Dito. Ayan. Check natin kung magkakaroon siya ng power. Yan. O dito na lang. Andiyan na muna saglit, tapos dito. Tak natin dito. Yun. So yan nagkaroon na tayo ng power Yan. So nagkakaroon tayo ng power. Yan. So kailangan pa daw ito ng sabi ni sir. So meron ba itong application? So yan. Bale siya na daw ang bahala sa application ito. Meron pa daw itong application, sabi na. Yan. So hindi daw ito basta-basta mapatakbo. Kailangan ng application. So pupuntahin ko na lang yung may-ari. At least nakita nyo naman na nag-on na siya. Yan Ayos. Ngayon is maulan. Maulan ngayon, maulan. Yan. Malakas ang hangin dito. Yan wasak na naman. Yan. Wasak na naman Binanata na naman ni pare yung yung isa nating diyan, Dead TV. Yan. So meron pa tayong ibang e-bike, Tapos yung ating solar setup dito is low bat. May na yung harvest 25 lang. Pero okay, goods na yan. Okay lang yan. Ayos, so dito lang ating video mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.